mga balita o impormasyon gaangayan ninyong masayran, mga nagkalain-laing panghitabo dinhi sa atong syudad, ingon man sa uban pang kasikbit nga mga lungsod dinhi lamang sa Despile News. Despile News. Kumusta Mindanao, siyudad sa Mati o sa tibok probinsya sa Davao Oriental? Kini si Peter Sarati Macado alang sa Despile News. Natigayon ang usap ka exclusive conference alang kini sa mga media sa Davao Oriental nga kauban si Governor Nelson Dayang Girang. Giklaro sa mga gobernador ang kabahin sa gimugna nga bagong partido ang gitawag nga hugpong ng pagbabago alang din Israel 11. Mo't mapalambo ang maong mga neighboring cities o probinsya nga ipatulhay ang peace and sustainable development sa matag lugar. Kita daw rin dahil lang daw kundi sa future na kung sa'y kahintang sa Davao City o kung sa'y maayaw himuon for Davao City. So, na-appeal ang Davao regional level. Gusto rin na Sara na ang development is not centralized for Davao City, but to include other neighboring provinces within Davao region. Gipahayag ni Governor Nelson Dayang Girang nga giplano usab nila nga ipahitabo ang medical outreach program ngadto sa matag probinsya dinhi sa Region 11 o gihatod ang serbisyo medikal alang ngadto sa mga probinsyang nanginahanglan. Pag-organize din, nagpunapon ang ibang probinsya na sila yung grupo medical team at to sila Oriental, i-identify nato asa itong mga beneficiaries nato nga lungsod, mag-medical outreach program po sila. No? So after that, kita na po pupuan at ito na po sa laing probinsya. Gikanayon pa sa maong gobernador, gikauyunan sa matag probinsya sa Davao Region nga ang partido nga sa dihang mupay sa ilang kandidacy ang partidong hugpong ng pagbabago. Based on agreement, pag-abot sa filing ng certificate of candidacy, ang imong i-file ng partido sa ang hugpong ng pagbabago. Adunay 117 ka mga elected officials sa Davao Oriental nga nag-registered sa natigayong convention o nag-take oath atol sa maong kalihukan. Ang bagong gimugna nga partido ang hugpong ng pagbabago sa Region 11. Kini gipasugdahan sa maong chairman nga si Inday Sara Duterte, City Mayor Siyudad sa Davao. Ang maong mga nahimong officers sa maong partidong hugpong ng pagbabago ang presidente, si Governor Claudio Bautista sa Davao Occidental, Vice President, Governor Nelson Dayang Girang sa Davao Oriental, Secretary General, Governor Anthony De Rosario sa Davao del Norte, o ang Treasurer, si Governor J.B. Tyrone Uy sa Compostela Valley. Congratulations! Magdi ayon gipusil patay na sumalak pa lambigit kini sa giniling droga sa report ni Baby Caldero. Samtang laing duha ang magtiayon ang gipusil patay sa may atubangan sa mga tulunghaan sa Candor Vocational School, Barangay Science ning siyudad sa Mati ni atong Pebrero 25, 2018 sa mga bandang alas 8:30 takna sa gabi. Sa gihimong pagresponde sa atong mga personahe sa City of Mati, PNP sa paghidangat sa mga lugar na ila ang mga magtiayong biktima nga sila si Abdul Jalil Sahul Makabuat, 23 anyos, na matud-an nga usa ka illegal drug personality rank number 2 sa siyudad sa Mati. Adunay kasong nagpadayon sa violation of Republic Act 9165 nga nakabail ang maong biktima. Sanglit na ila usap ang iyang asawa nga usa ka Jamaica Masagnay Makabuat, 23 anyos, nga ang duha ka managtiayon residente sa Mayluwas Salazar, Barangay Central ning siyudad sa Mati. Ang duha ka managtiayon nga gipusil gidala kini sa nagkadalain-laing hospital nga ang si Abdul Jalil gipahidangat kini sa St. Camillus Hospital, samtang ang iyang asawa nga si Jamaica ang naa sa Davao Oriental Provincial Medical Center nga kini puro gideklara nga dead on arrival sa paghidangat niini.
Sa investigasyon nga gihimo sa mga personahe sa City of Bati, PNP, na matudaan na ni atong Pebrero 25, 2018 nga atong Domingo sa mabandang alas 8:30 takna sa gabi nga anaa sa mga mangikit ka lugar ang duha sa atubangan sa mga tulungaan sa highway sa Candor Vocational School, Barangay Science. Adunay duha ka wa may 5 armadong suspitsado ang mipusil sa duha ka manatiayon sakay sa mga motor. Namatod ang kuha pa sa mga suspitsado ang motor nga gisakyan sa mga magtiayong biktima nga mipadulong ang mga suspitsado sa matinong direksyon. Narigugan sa crime scene ang 5 kabasumbala nga gikan sa kalibre 45 pistola, lakip na usa-usa ka slag o balinis sa mong kalibre. Ana sa padayon ang investigasyon nga gihimo sa atong kapulisan ug ang motibo sa kasong pagpamusil sa maong magtiayon. Baby Galilero alang sa Despile News. Sanglit usa ka tawo ang gipusil patay niadtong Pebrero 22, 2018 nga adlaw Huwebes sa may Purok Magay, Barangay Dulmati, Marundan, nga sakop dinhi siyudad sa Mati. Sa nahimatudaan sa personahe sa itong kapulisan, dinhi siyudad sa Mati, na ila ang biktima nga usa ka ugde gumubaw sumaliling 35 anyos, pamilyado, trabaho, tigpamaligya sa mga isda nga residente sa mga nasutang lugar. Sa initial investigation nga namatudaan sa itong kapulisan, nga niya ng Pebrero 22 nga adlong Huwebes sa mapandang 1:30 takna sa hapon. Samtang ang biktima ana kini sa sulod sa usa ka barong-barong nga Pinoy-anan sa ilang lugar nga adunay gibanaan nga adunay 200 metros ang distansya nga gikan sa National Highway sa mga lugar. Adunay 4 ka mga lalaki sakay sa duha ka mga single nga motor sa kalit kini nga miabot. Og ang duha sa maong makaubanan ini midiritso sa maong nangutangan sa maong biktima nga Pinoy-anan. Dayon gipusil ang maong biktima. Nabati pa sa makaupat nga higayon nga gikadayon sa maong masuspitsado ngadto sa maong biktima. Unsa man mo, otro pa ka, pagpag-rape, tapos sigahimong pagpusil sa maong biktima, gikuha sa maong masuspitsado ang motor sa maong biktima, padulong sa wa matinong direksyon ang maong biktima. Gidaling ilayon sa pagdala sa Davao Oriental Provincial Medical Center. Siya niya ang bumang sa Martinusulan sa nakilang pati sa iyong lawas. Apan gikadayon nga gika-refer kini ang biktima sa Tagum Regional Hospital o gikasumusap nga nakapsan o kinabuhi ang mga biktima sa nagpadayon ang investigasyon o nahipos ng impormasyon sa atong kapulisan isyon sa Mati na ila ang usa sa mga suspitsado nga nakauban sa mga paghimo sa krimen nga usa ka alias Tata Pangaya nga silingan lamang kini sa mga biktima. Buot gisusi usab sa kapulisan kung aduna ba kini personal nga pradbangi tali ngadto sa mga biktima. Na-recover sa crime scene ang upat ng mga basiyong bala nga gikan sa kalibreng 45 pistolang baril. Nagpadayon ang gihimong hot pursuit operation ngadto sa maong suspitsado nga gitumbok sa maong biktima nga mihimo sa maong krimen. Nasikop og naila ang alias Tata Pangaya nga anaa lamang karon sa kustudiya sa atong kapulisan nga buot kini mag-atubang sa kasong ipapamtang alag ngadto kaniya. Naaresto ang usa ka nailang Yamil Handa, 54 anyos, nga taga sa Lulu, Lambayaki, Galapag Sur. Sa niyang himo ang bypass operation sa atong kapulisan dito sa Mati, kauban sa mga personahe sa PIDEA sa may Andrew State, dinhi sa Mati. Ang mga suspect nga nakauban sa mga driver sa mga motor nga iyang isakyan padulong sa mga lodging house nga wa maila sa gihimusap ang mga inspection. Apan sa dihang nakinabi sa Despile News ang mga suspect na si Jamil, gikanayon niya nga gikan siya sa Marawi nga aduna siya anak nga iyang gipangita dinhi siyudad sa Mati sa mga netong bypass. Nakuha gikan sa posisyon ngadto sa mga suspetsado na sa duwa sa panahon ng pahin na gihimaw ang inspection sa mga pension house. Ang dugang Shabu o nagkadayang Iris nga gipinagayahan ngadto sa mga suspetsado. So kani imo yung mga gamit. Ha? Imo na to ng gamit. Ang mga suspetsado buot gihimo ngadto kanila ang urine drug examination ug buot usab silang kapasakaan sa mga kasong violation of Republic Act 9165 known as Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
malang puso ni Paygayon ang completion ceremony alang sa first batch na tumag-graduates din sa siyudad sa Mati sa report gikan Baby Caldilero. Ang first batch naglangkop kini sa mga barangays gikan sa barangay Don Enrique Lopez, barangay Danao, barangay Tamisan, barangay Don Martin Manunan, barangay Sanghay, barangay Tagabakid, barangay Matiao ug barangay Kulian. Ang adunay 122 ka mga drug reformists apan 75 lamang ang mipasa sa mga drug evaluation ngadto kanila. Sa mga nagiging programa po mo certified sa mga graduation si Dr. Maribeth Ipunya, drug evaluator. This program aims to focus in the healing of the body, mind, and soul, thorough counseling and other therapeutic sessions, and to restore and reconnect them to their families. Uban ni Police Superintendent Adolfo Ian isip Vice Chair sa City of Mati Anti-Drug Abuse Council nga mihimo sa mga pagpanumpa sa mga drug reformists. Ito ang inyong nasaad sa ngalan sa kayuhan sa katiliwan. So, malihog lang ipataas ang inyong kung kamot, kung ipasibaw, inyong tubag sa mga usunod na pangutana sa umusog ng dito. So, sa lingway ba ninyo ang mga iligan ng lugar? Kung ang tanan niya kalabilita ini. Mihimo sa pagpahimangno si PDA Agent Trey Pabilan ngadto sa mga drug reformists nga may gradual nga kinahanglan nga himpid ang matag usa kanila nga ilang pagbiya sa mga paggamit sa mga ginadiling droga. Kani atong pagbago tuloy-tuloy na kay sumala pa. Kani pagbago dili siya bumikan kay na si kapitan, na si mayor, na si Serion o ang police o na ang taga-PDEA, but it should start from ourselves. Always gina siya. Walay kabaguhan sa itong kinabuhi kung dili mo umpisa sa ato. Kaya maski pa unsaon sa itong ginikanan, sa itong igsuhon, sa itong higala, sa atong gobyerno, kung kita mismo, dili mo sa dili mong bago, walay mahikaw. Bogi kalipay o i-congratulate ni City DILG Orly Cabongo ang mga drug reformists sa mga itabong graduation alang ngadto kanila. So congratulations sa inyong 75, and I would like also to congratulate ang mga barangay officials. Kaya kung wala sila mutabang na sa 6 months na nag-undergo sa community-based rehabilitation, kung wala sila, no, gani pagpatindog sa inyo nga, nagtanong sa mga barangay officials, barangay lakon sila, no? Tinuod mga punong barangay, kaya lakon sila, grabe yung palingamot nila na mabalik yung po sa life, sa community. Ang mga drug reformists nga may gradual, sila midawat sa mga Certificate of Appreciation, pinaagi sa Community-Based Rehabilitation Aftercare Program sa atong kagamhanan, pinaagi sa kamanduan o programa ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Baby Caldilero alang sa Despile News. At taging ang uban pang mga balita, hindi lamang sa Despile News.